Sige na nga, tigil lang nga natin itong mga kalokohan na to. Kasi eto na, wala nang lokohan. Seryosohan na para sa game number 2 draft. Aabangan natin dito kasi iba rin yung naging approach ng Team Liquid Philippines sa pagpasok ng game 1 draft kanina eh, no? Siguro makita natin na same sequence from TLPH. Alam mo, parang napapanig ko sa TLPH, no? Hindi sila yung super try hard na kumuha ng mga best heroes per slot. Pero parang ang ginagawa nila is nagro-run sila, nagsisimulate sila basically ng iba't ibang composition na tingin nila ay gana. Kasi again, nung MSC, napakataas po ng priority ng Lancelot kay Carl TZ kapag open kinukuha nila kagad. But this time around, parang practice YSS mode. Practice YSS era si Carl TZ. Iba rin kasi yung yung kakayahan talaga ng isang YSS noon, taas ng damage early, may innate na stun, and para sa akin masasabi ko talaga na nasa top tier itong YSS na to. Kasi yung yung tag dito yung Lancelot, dahil sobrang technical nga niya, napakataas din at napakalaki ng room for error, no? Yeah. May technical requirement basically yung Lancelot, and napakataas ng punish na pwedeng ilatag sa'yo ng kalaban mo. So we'll see if TNC and TLPH will go for the same routes na ginawa nila nung game number 1. TNC will do the same bans. Arlo, Zushin, and Selena. Meanwhile, you have the Baksha and 1-1 for the side of TLPH. Inaalala ko lang kung ano yung third ban ng Liquid kanina. Kasi lumusot yung Lancelot. Wala rin pumansin ng Kalea. Siguro for TL, naalala ko na, yung CC ban. Kasi ayaw mo rin naman ibigay yung CC for the side of TNC. So, ang pwede maging adjustment ng TNC ito would be kung mauulit lang yung CC ban for Team Liquid Philippines, might as well kunin na nila yung YSS on their side kasi napakalaking tulong. Or Farsa. Pwede. Tapos juggle na rin. Bahala na kung ano kukunin. Kung kukunin ng TLPH yung Lance, edi YSS kanila. Kung YSS, Lance kanila. Kasi sa tendency ng Liquid ngayon, parang ang nangyayari is pinaprioritize ng Liquid is yung YSS. Pero sabi ng TNC, wag niyong bibigyan ng Lancelot Carl TZ. Alam mo naman, Farsa. sa kanya nga yung skin na yan eh. Ayan na, Farsa and Hylos. Actually, pwede uli nilang ilagay. Same pattern. Ito na naman yung mga archetype na latag dito ni Coach RC. Okay. Sila naman ang Labulaps. Kasi kanina, yung kinuha yung gatot, sagot daw sa Farsa. Ito naman, sagot din naman sa Farsa, at least hindi ka naipit. Kasi tulad ng binabakit ko kanina, yung first phase gatot catcha ay medyo unwarranted for the side of TNC. Double down! Ay! Uy! Ayaw magbigay ng kahit ano for TLPH. Wala rin daw kasing CC. Ang bilis na mga YSS. bigs dito, YSS. Obviously, ito yung kukunin nila kasi matatanggal doon sa next phase. Ang challenge dito is, if you're TNC, anong palalaro mo kay Sanford? Palalaro mo ba yung glue or palalaro mo yung focus? Kasi those two heroes are gonna be picked up most likely by TLPH on the second phase. Okay, so glue yung tinanggal nila. Kanina kasi they opted to ban out Harith para kay Oheb. So maaaring wag na lang din pansinin kasi kung makakounter niya yung Lapu dahil makakagalaw siya doon sa stun, yung Gatot Katsa hindi. So pag nalatag yung Summon Force, pwedeng yun yung gamitin nilang pang-counter sa Harith. Might as well open that for Team Liquid Philippines. Tapos, ang kukunin ngayon ang target ban ngayon ng Team Liquid is si Benny Cutie din. Yeah, just remove the... I would say for safety purposes, remove the Harith. Experience. Wala na. Interesting. Very interesting. Kasi wala silang lapu-lapu. So it tells you na ang TLPH, super heavy consideration ng lapu-lapu in Granger matchup for Sanford or Oheb. So ngayon tinanggal yung Forwest, tinanggal yung parehas na lalaroin sana ni Sanford. So, excited ako dito kasi if you're TLPH, you get the Harith and may chance na makita natin yung Yuzong sa last pick. Ay naku, napakatagal na ng panahon na huli nating nakita ang Yuzhong na yan. Yun, by the way, shoutout sa mga sa mga fans natin na nandito ngayon, sa lahat ng Cavalry, sa lahat ng Phoenix Army na nakasuporta. Kanina, medyo na-OC ako eh. Baliktad yung pagkakalagay, sir. Pag tinaharap nyo ganyan dapat tama. Parang ano yan, yung Eknalub. Yung Eknaluma. Ayan na, Harith. Harith, okay, Harith. Let's go, Harith, for TNC. Gold lane para kay Benny. Moscow is definitely open. Pero yun nga lang, ang excited talaga ako dito yung last pick ni Sanford. Marami siyang option. Pwede siya mag-Benedetta, pwede siya mag-Yuzong. Hilda, what if Hilda? Huwag ka lang mag-Tetrisla, please lang. Medyo malayo na yun sa medyo underwhelming eh. Medyo malayo na sa tier list yun eh. And ayan na. Ay!
Oh. Louis in the carry na isa rin sa mga El Clasico ni Benny. Let's go, Yuzong. Let's go. Yuzong. Yuzong na. Tapos Ford, ano, Ford, alam ko New Game Plus ka na. Ay! Ayan na. Ruby, ladies and gentlemen. Para sa Team Liquid Philippines. Sanford medyo napangiti pa dun sa hero niya. Ba't kaya siya napangiti dito, pre? Feeling ko gusto niya yung matchup na yan. Lamang, actually, ang Ruby versus the Lancelot, the Lapu-Lapu, even the Carry. I guess if you're Louis doesn't have a Gatot Kacha, pwede mo rin masabi na lamang Ruby versus Louis. Yung Gatot Kacha lang talaga yung medyo X-factor kasi yung jump mula sa likuran na may counter shot potential dito yung TNC. Pero in terms of pick naman, kahit malungkot ako na wala yung Yuzong, I would say medyo mataas yung value ng last pick Ruby for TLPH. Abangan natin kung paano ilalatag ng Team Liquid Philippines ang kanilang composition with the Ruby pick. Para dito sa larong ito, ma-extend nga ba ang serye ng Phoenix Army? O maisiselyo na ang unang panalo para sa week na ito para sa Team Liquid Philippines. Ladies and gentlemen, ito na ang game number 2. medyo na out of character ako. Sorry, Ben. Akala, sorry, akin. pero again, going back taga lang na-stun ako. May nag-meow kasi kala ko ano. Ayan, again, going back doon sa Ruby pick mula kay Sanford. Actually, with that Ruby pick, parang nagkaroon pa nga sila ng two choices or two dimensions. One is be hyper-aggressive together with that high loss or maging defensive ka tapos protektahan mo ngayon si Oheb. Yeah. Gusto ko lang sabihin, no, nakita na natin itong ganitong klaseng composition. Even though it's not on the gold lane, nung naglaro ang Aurora nung day number 1, it's the Hylos and the Ruby combo. Although, napakataas yung pressure nung rotation dito ng TNPH towards the gold lane kasi alam nila, kailangan nilang magamit. Kailangan nilang maabuso itong matchup na to, no? Yung Harith versus Carry. Doon yung ikot talaga nila grabe dalawang hatak JP, ang sakit nung dispersion and rotation mula dito kay Lancy. Pero ang ganda ng magandang sabihin natin na laruan para sa panimulang ito para sa Team Liquid Philippines. Zaida may planong umagaw pa ng butiki dito. Ano ba yan? Lizard. Butiki nga. Hindi bulate, iba yun. Pero Worm yun. Worm na yun eh. Pero again, mukhang doon ang focus ng TNC sa may bandang EXP. Si Sanford yung sinubukan nilang patayin. Pero dahil Ruby yan, hindi mo rin gugustuhin na mag-overextend. Yeah, napakahirap dalawan yan. Idea lang isa i-pressure enough yung Ruby ni Sanford para at least medyo mabagal yung pag-arangkada papunta sa first turtle. But I don't think mapipigilan nila yung level 4 ni Sanford dito. Unfortunately, hindi niya na-freeze yung wave under the tower. So kailangan pa nilang umabante rito. Pero magle-level 4 naman na yung Ruby dahil nakakuha siya ng XP. Oh my Bigla na lang goodness. pumasok with a flicker, Ryan offended. Nandun yung Tornos para makatakas doon sa sitwasyon. And here comes Trimar. Returning the favor to Carl. TZ at si JB pa rin ang first blood. Medyo low na HP natin makalapit. Si Sanji na pa-flicker, papalayo para makatakas doon sa engagement. Pero here comes Oheb na manggagaling pa sa taas. Bumababi na Zaman Force. Andyan yung dispersal rotation from the Tuyi ni Lancy. Pero si Chakno pa rin ang mawawala. Benny! Nagkahabol. Pumunta talaga sa likod para abutan si Sanford at tutumba. Balikan lang ng balikan. Ngayon yung turtle di pa nakukuha. Retrihan ang labanan ng si Carl TZ. Di na makalapit at kay Zay na mapupunta yung turtle. O easy lang kayo ha. Ang dami nangyayari. Ngayon Sanji with a Predator Strike. Pinaparato si Design na mapapaalam din ng JP. Hahabulin na lang si Lancy at pipigilan din. Nakauwi itong si Zaida. Pero na maalam si Lancy. Grabe, ito yun eh. Ito yung isang era na nag-proc sa side ng TNC. Nag-proc yung Echo Express. Echo din to eh. Huwag na tayo maglokohan. Echo versus Echo to eh. Na may halong Omega. Pero kita natin si Benny Cutie mainit kanina. Nagbabatsa ang bagyo ha. Teka lang. Napigilan yung avatar of the Guardian. Kamuntikan si Chakno doon. Pero nando naman si Zaida para rumespot. Magbigay. Kaso why? May namatay doon sa baba. And it's gonna be Sanford falling to the hands of Trimar. Ben, dalawang beses na namatay si Sanford dito night mid What was that solo kill mula kay Trimar?
I mean, may gold advantage. Mala dito ko Dramar kasi nakakuha siya ng kill kanina. War Axe is complete. I believe nakatank build din kasi si Sanford. So lugi siya in terms of damage, in terms of sustain. So inabuse lang ni Trimar. There you go. Dreadnought lang kasi yung hawak ni Sanford. So this is very big honestly for TNC kasi yung scaling ng Ruby ay medyo non-existent. Yun nga eh, ang laking problema nito. Pero ngayon, hinaharapan niya ang isang labo-labo na malaki talaga ang problema. Masasabi ko na napakahirap kalaban. Ang taas ng damage, ang bilis din bumalik ng buhay. And yung threat pagdating sa mga backliners dito ng TLPH ay nandun. Pero dito sa may bandang itaas, nakakahinga naman ng maluwag din si Oheb. Kasi alam niya na lamang siya pagdating sa sabayan dito against sa hero ni Benny. Okay, first rotation, nandun kagad sa turtle eh. Sabi kasi, malakas daw si Oheb sa teamfight. Pues first turtle pa lang, teamfight kagad. 5v4 yung nangyari, pero ang problema kasi sumunod yung bagyo, men. Oo, nagulat eh. Chasing gold daw eh. Ayan lang! Meron namang set mula kay Sanford. Lancy Benny? ang naging target at mawawala. Very cute, low on HP. Hinahabol lang ni OF doon sa top lane. Talagang hinaharas lang paulit-ulit. Pero dito sa turtle, ganun din naman ang call ng TLPH. Manduhan, tapatan, tapangan na lang ni JP doon at makita yung kalaban dahil wala naman silang planong mag-trade. Talagang ginugulo lang nila. Oo, di lang makita ng TNC kung nasan yung YSS kaya medyo tinatagal nila. Sanji, good dodge with the wings by wings flicker pero naka-invade si Carl TZ rito. He will be able to get the purple buff. Oh, bot lane! Si Sanford na naman ang gusto nila. Dapat na miyembro ay nakatingin kay Sanford at makukuha yung kill. Sanji, pumatak lang ng isa pero nung nakita niyang palapit sa kanya, teka lang, mambaot muna. Pero hindi nila mabibigilan na magbasag na iyon. 1v1 ang laban. Ito na yung mga gold laners ng bagong henerasyon. Pero si Benny Cutie pa rin magwawagi. Napakasakit nung mga shuriken. Ang laki nga ng problema din talaga ng TLPH. Di pa tapos yung TNC. Ito yung express. Ito yung ayaw magpa-analyze. Ito yung manahimik ka. Manood ka lang. Ito yung kakatigil ko palang magsalita. Magsasalita ulit ako eh. Yun na nga eh. Tsaka, makikita natin talaga sa tempo ngayon ng TNC at ng Team Liquid Philippines na ayaw nila magpaawat. Mga pa-bebegers tong mga to. Mga hindi magpapaawat. Pero ayaw na rin magpaawat. 1.6k para sa TNC. Onting hinga, pantay naman yung gold ni Oheb tsaka ni Benny Cutie na equalize ni Benny Cutie rito yung kalamangan ng na bahagya na meron na hawak dito yung Harit. And napakalaki ng problema na kinakaharap ng TLPH ngayon. Aside from the fact na nawala yung death ball na timing na meron sana yung kanilang lineup, behind pa yung kanilang XP laner na si Sanford, the Apex Predator couldn't stand in front of the team fight against TNC kasi sobrang overwhelming na nung damage output ni Zaida, ni Benny, pati na rin ni Lancy. Men, same target, same formula ang nangyayari ngayon sa TLPH. Remember, nung laban ng TL against Onyx Philippines, kahapon ganito rin yung naging sitwasyon. Maagang namamatay itong si Sanford. Hindi rin siya makapwesto ng maaga at kailangan sa battle dito. Pero ito na! Ayan naman yung set of flicker mula kay Sanford at si Lancy na naman yung nawala. Ngayon si Owen may napapasayaw. Tinatamaan nga lang siya ng mga Bravest Fighter mula kay Sanford! Gandang Don't Run Wolf King mula kay Sanford para protektaan si Hoeb. Na-cancel yun. Pero si Benny Cutie tumatrabaho na sa bandang gitna. May split push na rin ginagawa dito si Benny. Pero si Chakto ilalayo. Trimar and JP nagkakatitigan. Oy, binabagi sila. Binabagi sila doon sa may bandang ibaba. Sakto maulan din. At kailangan may mag-react doon. Pero sa parang pipili nata nila, turtle na lang. Pinapatagal ngayon ng TNC yung turtle fight. Pero tinamaan sila doon. Defender and strike and ang makakakuha nung pagong kasabay ng pagbagsak ng Torre downtown. Ngayon humahabol ngayon ng TNC up-down dahil yung apat na miyembro mapapatras sa top lane. Inubos yung form ng TLPH. Ninakaw pa yung pagong mula kay Carl TZ. Retring pangkalawakan mula kay Zaida. Last time na nangyari to, sabay na sabay yung retribution nila. Mukhang ganoon nga din yung nangyari. Sabay na sabay yung retribution nilang dalawa. Pero at the end of the day, 1-1 na yung score nila kasi this time, si Zaida yung nakakuha. Men, kung sino na lang ang madasalin dito, yun na lang ang nakakuha ng pagong. And yun yung nangyari. Pinakahuling pagong. By the way, 3 turtles ang na-secure dito ng TNC.
At kaya pala nagre-reflect din ito sa 3,000 lamang na meron sila. 8-5 ang ating score. Medyo tatahimik muna ang dance floor dahil nga naman ang Team Liquid Philippines medyo nire-recalibrate nila yung mga nagiging galawan nila dito. Tama ba yung nagiging desisyon? Pero Trimar? si Trimar. Express talaga. Laban lang ng laban, pero si Sanji na paggamit na ng feathered airstrike. That's a good info for TNC at pwede silang gumo later on. So yun lang, wala ng torrent dito sa may bottom lane. Nakapwesto yung TNC sa bandang ibaba. So for TLPH, at least Kita. mapoprotektahan nila yung mga objectives sa may top lane. And hinarangan kagad. Napakabilis ng respo. Hinarangan kagad yung mga bush. Pag nagkusil si Chakno, Wait lang, umahaba si Chakno dito. Hahabulin ata Oh, si Danny JP. JP. Magdedesisyon ata sila na i-burst. Pero sabi ng TNC, okay, wala nang glorious pathway. So if ever man na may mangyaring team fight, may konti tayong kalamangan. ini-spend lang talaga yung mga resources ng TLPH para pwede nang pumalag ngayon kasi si Saida, nakita niya si Oheb, nandyan din naman si JB para protektahan pero sinuzone lang ni Trimar. Sakto may nag-aabang na perfect timing Oh! Si! Para kitilin mismo si Oheb. Oh, tipi. Pero meron pang TP saan papunta, doon lang pala sa gitna para umatras na pero that's a 5v4 now. Lamang ngayon sa numero ang TNC. Yan ang pwesto na inahawakan dito ng TNC Pro Team. Pwede na madaliin. Very cutie. Si Saida, ihahawakan na pero nakita din ito si Danny JP Naku, ha. iba first down set, napakasakit ng mga binibitawan damage sa output at mukhang libre ang Lord for TNC. Partida, wala pa yung carry doon nakatago lang yung carry ni Benny QT. Naalala ko, ganito yung marksman niya nung M4, tago lang Yeah. sa mga major objective fights. Papakita siya para sa cleanup, either cleanup or split push. Yun ang hinaharap ngayon ng TNC. And for TLPH, kailangan nila mag-commit sa mga team fight. Ang problema kasi medyo 10 bits. Piten yung kanilang damage output. Kita natin kanina, si Oheb, nakatatlong dash kay Zaida. Walang problema. Tinangkil lang ni Zaida lahat ng dash and hindi nga bumakat sa HP niya. Yun nga tsaka ang mahirap dito ngayon, kontrolado na ng TNC ang sitwasyon pagdating sa mapa, though hindi pa naman basag yung second tier doon sa gitna at sa may bandang ibaba. Pero kapag nag-react sila dito sa may bottom lane, maaari na makapitas ng isa dito. Top lane, ang poprotektahan ata dito ng TL. Tuloy-tuloy ang mga waves ng minions, pero si Sanji ay naabutan din. Pero kailangan niya mag-wings by wings para makaligtas doon sa plan ni Saida na kitilin ang kanyang buhay. Hebe, Teka lang. pumasok na rin! Tuwag agad yung bottom execution pero nahatak sa Sanford at hindi na makakatakas pa si Zaida. Wala agad yung jungler, wala yung isang main damage dealer from the side of TNC. That's a big blunder mula sa no. TNC. Carl, Nasa likod siya manggagaling at may glorious pathway na ginamit si JP para makahabol sa mga members ng TNC and AOG. Sakto lamang sa isa, nakaiwan sa ibang members ng TLPH. And now, sila yung naghahabol. At doon sa side ng TNC na retaliation, it's very cutie. Harap lang ng target at si OF. Nasaktan! At nasunog siya ng lethal ignition mula kay Lansing. Grabe, 1 segundo pa lang siya naglatag ng Zaman Force. Biglang baba kagad, 100-0 yung buhay niya. Pagkakataon ng TNC Pro Team, basagin yung gitnang tore. Pero tinitibayan pa rin ng cavalry ang kanilang mga puso dito. Atras mo ng bahagya ang TNC. Matagumpay ang pagbasag sa gitna. Maaari pang mabasag itong top lane. Pero ngayon, kung titingnan natin sa Infinix in-game equipment, papunta na rin ata. Actually, titingnan ko, parang pa-BOD ata ito si Carlito. Pero ang laki din ng nagiging epekto talaga ng brute force spray ni Zaida, no? sobrang kunat at sobrang sakit na ng TNC. Kita natin kanina, ang ganda sana ng pwesto ni Carl. Unfortunately, hindi tumama yung kanyang barko na dodge ni Benny QT. Alam niya may possible na may tao doon sa kaliwang bush. Kaya yung lakad niya pa kanan. Ay, yung bagyo umiwas eh. Low pressure area pa lang kasi. Natatangay pa ng hangin. Imbis na mag-landfall, hindi umiikot Dumilid lang. Dumadje, tapos Rano nag-U-turn. And kita natin kanina, even though maganda sana yung attempt ni Sanford with a flicker catch in the front lines, yung spacing din ni Benny QT, hindi siya maabot ni Sanford. Hindi siya maabot kahit sino actually from the side of TLPH. Nung nanlaban yung Harit dito, tinayuan lang ni Benny QT yung kanyang pwesto kasi alam niya hindi siya kaya ni Oheb. Alam mo, pinag-uusapan kasi natin kanina itong mga gold laners na nasa harapan natin, Oheb at itong si Benny QT. At may mga diskusyon pa tayo kanina tungkol sa mga sino ba, yung old Benny ba or yung new Benny. Ito na yun sabi niya, ito na yung era ng Benny na kung saan lahat ng mga experiences na nakuha ko pagsasama-samahin ko na lang. Teka lang nakasilip ngayon si JP doon sa may pixel bush. Nakita niya si Chaknoy pumasok sa LMB.
Nag-aantay lang din ng perfect timing ang dalawang kupunan. Sinasayaw lang nila yung Lord. Okay, hawak pa rin ito ni Zaida. 27k yung buhay. May info naman ang Team Liquid Philippines. So pwede mag-blow Chakno? muna dito. Pero si Chakno, nandun yung Abrika mo naman nahuli! Tapos meron pa ngayon din kasunod na nakatrace this out. Trimar, papasok sa loob, pero tinamaan siya ng isang wasiwas ng espada. Zaida! Pero si Zaida ay tumahit sa pool. Si Oem ang nakita. And this time si Sanford pa ang gustong isunod. JB will go down as well. 3 men from TLPH down on the canvas at dalawa na lang ang dedepensa. No way TLPH did just make that mistake. That was a rookie mistake from them. Nagki-clear na mid na walang nakahawak doon sa push. And TNC capitalized. Chakno saw the insight. And TLPH, they're gonna get punished. Okay, hindi ka na mahuli dito si Chakno si Sanji rather. Pero yung Torre sa gitna ay mapapabagsak na. Uy, walang minion. Kailangan nila matras dito kasi masyado masakit yan. Pero habang nangyayari mga bagay na yun, yung Lord ay nakuha na rin ang CNC. Sinubukang tangkehin yung damage ng turret pero unavailable at hindi nila nakuha. And this time yung Lord naman ang nakuha nilang objective. Naghihintay na lang ang TNC na sumama yung Lord sa kanila and this could be the end of it. Oh my, TNC, again, they capitalized on that mistake from Carl TZ. Napakaganda nung layer. Even though hindi tumama, yung AOG, naka-abante kagad yung flicker mula kay Trimar. Naabot niya yung YSS with the stun and then sinipsip papabalik yung duality ni Lancy. This is TNC calling out the express moves against TLPH. Pinaghalo-halo na no? Yung lason, yung express. Ikaw na lang talaga ang mangangaray kapag nasa lobo. Ngayon Zaida pala available na rin yung kanyang Queen's Wing. So lock item na itong malupit na assassin specialist na ito. And kung titingnan natin, kumpleto naman ang Team Liquid Philippines pero ang liliit na ng buhay ng kanilang mga tore. May Lord dun sa baba. Agad-agad napitikan at mawawalan. Magigiba. And this time yung gitna naman ang pwedeng isunod. May mga minions na malayo pa naman. Yung Lord ay kinokontrol lang ng Team Liquid Philippines sa base at si Trimar yung nakaharap. Ay, di ka pa mahuli nung I'm offended mula dito kay Sanford. Carl TZ. Nandito ko sila para dito kay Chakno. Sino kanyang aabutan. Pero nag-zone lang sila para matagumpay na makuha yung Torre dito sa gitna. Lumalayo. Pero pumasok ni Trimar. Flicker. AOG kaso di lang kumonekta. Pero there's strike. Sumakto sa dalawa. Si Chakno na ibig sa gitna. Si Zaida tumahipa sa mga minions. Si Cartis yung target. Pero si Chakno mawawala yung immortality. Si Lancy ay ginagamit ng dispersion rotation. Pero si Zaida ay buhay pa rin. Nabuhay pa rin talaga ang assassin ng TNC. Oh my goodness, grabe. The engage and the disengage. Napakaganda ng proteksyon ni Chakno sa may bandang likuran para hindi mahuli si Trimar tsaka si Lancy. Na-force yung mga battle spells however. So TLPH, they are aware na may mga nawawalang battle spell on the side of TNC. But most importantly, masaya pa din ang Phoenix Army kasi naka-cooldown yung flicker ni Oheb and meron pa si Benny QT. Men, grabe si Chakno dito. Willing siya maging sacrificial lamb para lang magkaroon ng magandang space dito ang TNC. Again, maraming mga mahika na tayong nakita at nakilala dito kay Chakno. Lahat ng mga days na talagang sabihin natin na nasa prime pa itong si Chak Mamba. And ngayon, hindi malabo na pwedeng maibalik ito. Lalo na, nandito tayo sa punto na kalaban mo ang World Champs, ang MSC Champs, kalaban mo ang kampiyon. Mas na-challenge dito ang TNC. Kita-kita naman din yung challenge na yun ay may resulta sa challenge na kinakaharap ng Team Liquid Philippines dahil bukas na yung base nila and it's just one turret na nakuha nila out of TNC. Oo nga, no? Isa lang palang napitas dito. Pero again, Team Liquid Philippines, hindi pa rin naman to imposible. Lord ay available na, hindi pa ito yung enhanced na Lord. Pero may mga bagay na kailangan i-consider dito ang TLPH at sinata ito. First naman yun, ha? Nakaharap na agad. Mukhang yun na nga ang call na i-verse yung Lord pero nakahanda naman ng cavalry doon sa may bandang gilid. Ni-reset lang ng bahagya. Still 50% HP. Both side may bababa dyan. Lord Dance for TNC. Na-miss nila to. Na-miss ng Liquid to. TNO, Chakno! Pumasok sa doon, Metaton! Kaso nga lang sa likod pa lang punta nila sa side at Trimar. Sa si Chak may papapa, AOG papalayo, Carl TZ ngayon papasok. Trace this in. Nandyan yung bangka ng Mountain Sucker pero retry na lang ang laban. Carl TZ pumapana pa. Kaso nga lang hahawakan niya na yung Lord! TZ ang makakasecure. Benny Cutie nga lang doon sa likod. Kinuha niya itong si Sanji, OM and Benny. Don't get! Pero shut down mula kay Carl. TZ na
napugutan bigla si Benny doon. Pero dalawang buhay plus dalawang buhay kapalit ng Lord nga lang for Team Liquid. Oh my God, na-cancel yung na-cancel yung naka-cancel yung flicker. Hindi yung flicker, yung dash. Nag-flicker out sana si Benny Cutie pero umabot yung pana tsaka yung Dontra Wolf King ni Sanford and Carl TZ. He saw na ang layo nung Lancelot and he took the opportunity to slay down the Lord. These micro decisions. Oh my goodness. Grabe, hinarapan na rin kasi talaga ni JP no, para hindi makadikit doon sa vicinity ng Lord. Ang ganda ng palitan nito. Actually, hindi na natin nakita yung Lord fight. Pero ito na naman yung papakagyan. Medyo masakit yung mga babae player si Carl T. Hindi na pabili ng immortality. Ang ganagaan na mabuhay doon. Nakakatakas pa! Buhay pa rin ng GOAT! Pero dun sa gitna, ito namang si Trimar ay nakakaigit sana. Pero si Zaida! Oh my goodness. Nakatakas with a dash and a phantom execution. Now, no casualties for both teams. Sobrang daming ginamit na skill, sobrang daming ginamit na spell, nagka-buy and sell na ng immortality, wala pa rin namatay. Buhay ang kambing! Buhay ang kambing! Napakagandang palitan ito ng Team Liquid Philippines at ng TNC pero pagkakataon na ng Cavalry na makabawit, makabangon. Unti-unti na sila nagbabasat kung sino gagamitin. Bibigyan natin lang si Chuck Mama dito ha. Chuck na ba ang iba-burst down? Napagamit na revitalize. Immortality pa naman. Low HP at nabuhay pa. JP napagamit ng glorious body para magaganda. Bonsai! Zaida! Ay tumahi pa palikod. Kasama si Trimar. May EOG pa. Naiipit ngayon ng Team Liquid Philippines. Sanford is gonna go down. And Trimar with a flicker. Makakasecure ng stun. Kaso nandiyan na si Carl TZ. Tutumba ngayon. Etong si Trimar. 1-1. Dalawang XP ay tumba. Oh my God, pantay pa din. TLPH manages to equalize. The push from Carl TZ splits TNC. And TLPH, sinayawan lang nila dito yung TNC. Literal, mula dito kay Oheb. Sanji! Bibigyan! Benny guilty with the flicker in! Hinarapan lang bigla ang bagyo! Benny Cutie, ladies and gentlemen! Kung tapang lang ang pag-uusapan, ilista mo ako dyan! Men, sama-sama na to. Pinagsama niya na yung lumang Benny, yung bagong Benny. Si Oheb, tamay mo na si Kelra. Yung flicker in sa harap ng isang parsa, nakita natin doon ng MSC. Pwede rin pala. Pwedeng gawin yan. At nakita na nga natin sa harap. Live na live. TNC Pro Team. Even though na bumaba na rin yung goalie na hawak nila dito. Pero balikan natin yung Infinix instant replay. Yan, isa, dalawa. Isa yung na lang. pangatlo, isang bagsak na lang. Oh my goodness. With the help of Lancy there. Yung dispersion rotation ay nakatulong pa doon sa damage output and this time for the Lord. Kulang ng isa ang side ng Team Liquid Philippines. Revitalize kagad kay Chakno dito ha. Ngayon, palipad na rin si Sanji para tumulong. Ang baba ng buhay ng Lord, 20k. Pero kailangan muna mag-clear wave. Habang ito kagad gagamitin na. May Eugene na rin, papasok sa loob. Retribution guy! Side na mapupunta yung Lord na yun. Pero kapalit ng buhay ni Chakno. And even si Trimar ay mapipilitan na mamatay. Immortality yung Benny Cutie pero nandyan si Sanji! May immortality! Pwede niyang tapusin pa rin yung laban! Hinatak yung minions! Makakasurvive si Sanford! Kasi yung Lord ay hawak pa rin ng TNC pero ubos! Pati patubos para sa Team Liquid Philippines! Inilaban na ng TNC Pro Team ang lahat! Pero ang nagtagumpay doon, walang iba kundi ang Cavalry. Sasalubungin na nila yung enhanced na Lord. 20 seconds! Kailangan huminga to 18 seconds para kay Chuck Mamba. 15! Pero parang aabot nga ba itong si Chuck Noob. Kaya lang yung isang next pa na mabubuhay, si Trimar, 17 seconds pa. Kaya pa yung depensahan to dahil tuloy-tuloy. Kaya ata. Ang tingin ng Cavalry. Tatapusin ba? Ito na yata ang solusyon. And now, Team Liquid Philippines finishing off the series. My, oh my! What a series, ladies and gentlemen! Nahihinatid ng Team Liquid Philippines at ng TNC. Isang malaking mensahe mula sa dating teammates ni Benny Cutie. Huwag kami! Alam namin yan. Umuwi kagad si Sanji, umuwi kagad si Sanford. Even though ginawa ni Benny Cutie lahat, bumili na ng emo, hindi pa rin sapat. And TLPH ang nakakuha na sweep. Man, Oh my. masasabi ko na ito na yung mga makabagong El Clasico ngayon.
execration, Smart Omega plus Echo na galawan dito ng TNC. Pero again, kinapos pa rin ito. Palakpakan pa rin natin ang Phoenix Army. Palakpakan natin ang TNC sa napakagandang performance na kanilang ihinatid. Oh, Ang lupit, men. Hindi lang lason yung dinala, men. May express din pala. Meron, lahat na lang pwede mong maisulat at maipinta ay ibinigay dito na magkamil ang kupunan. But then again, ang nagtagumpay ang MSC Champs, ang defending champions ng MPL Philippines. Walang iba kundi ang Team Liquid Philippines. Lahat ata ng nanonood ngayon na baliw eh. absolute cinema. Diba? Ay, nako. Chinanel ni Benny lahat ng kailangan ni Channel eh. Yung old Benny, yung new Benny. yung... Oheb, Guerra, lahat na yung gusto niya. Dinamay niya na lahat eh. Ay, nako. Kulang na lang pati si Innocent na kunin. Sobrang poetic kasi literal chinanel ni Benny M4. Men, ibang klase talaga itong laban na ito. Pero syempre, makakausap natin ang nanalo na Team Liquid Philippines kasama ang ating mga host. Cavalry, it was all too familiar, getting their first sweep of the season. Your winners, Team Liquid Philippines! Oh my goodness, nakatayo na ang buong Cavalry na nandito ngayon sa MPL Arena. Sanford, talk to us about that final matchup. It was all too familiar. Kakampi nyo si Benny Cutie and you've been doing that for quite some time before he was your teammate. Ano bang nangyari? Ano bang comms nun during that final clash that made it happen? Actually po kaming apat din namin nakita. Si Sanji po talaga yung nakapansin kaya siya rin yung nag-call na tumitipi si Benny. Pauwi na ako yan, sabi niya. Sanji with the call to make that happen. Ang ganda nun nangyari yun. Halos ngayon di pa rin kami makahinga and I'm sure ganun din ang buong Cavalry. They're all so proud of you. And Sanford, nababanggit mo sa interviews na gusto mong makilala bilang best XP laner ng ating liga. Kailan ba yung time na sa tingin mo ay matatawag mo na yung sarili mong best XP laner? Siguro feel ko po kapag nakapag world champ ulit ako. Like it. You know, meron pa silang mindset eh. In fact, ang hinahabol nila ngayon is the immortal run, the golden road. And I want to know more from the face of MLBB. I think this is the first time na tinawag kanyan ngayon. Because again, you've been, you know, the young prodigy to the face. Ngayon, you acknowledge na ikaw na ang GOAT because everybody acknowledges that you're the GOAT. Tama ba? Do you think he's the GOAT? Deservingly so, Carl Tizzy. And this was a statement game. Yan ang sinasabi ng ating mga casters. Towards your road, papunta doon, you know yung mga kailangan yung pagdaanan. How hard would you think it be at ano ang kailangan yung gawin para makumpleto ang taon na ito? Tingin ko po, need pa namin i-improve yung laro namin. Kasi ngayon talaga, feel ko kakabalik lang talaga namin. Kaya medyo shaky pa yung laro namin. Pero tingin ko kaya naman talagang konting batak pa. You know, in that finals rematch from yesterday, it was Onyx Philippines, quite familiar kasi naririnig ko din na gustong-gusto talaga nila na bumawi sa inyo and they were able to exact on that. Looking forward sa mga susunod nyo magiging laban, what's the mindset that the GOAT has for this season? Yung mindset ko lang po, siguro kami naman pong lahat, parang back to zero kami lahat. Kasi dikit na dikit yung laban Kasi yun, kagaya kanina, parang feel ko di pa namin laro yun That was, you know, the mindset that they definitely have. And Carl Tizzy, before I let you go, there are a lot of your fans na nagpunta dito para suportahan kayong lahat. Same sa kanilang mga bahay. Anong mensahe mo para sa kanilang lahat? Sa mga supporters namin dyan na pumunta dito, tsaka sa team bahay dyan, patuloy nyo lang kaming supportahan, gagalingan pa namin. There we finally have it. Wrapping up their first win, your winners, Team Liquid Philippines! Once again, let's hear it from the Cavalry. Team Liquid, make some noise! Everybody is ecstatic. Everybody is happy with what they saw, getting their first win of the season. And I think mind blown din ang ating mga casters sa desk. Kaya ibalik na natin sa ating casters. Ay nako, Odin, sinabi mo ba? Talagang sumabog ang aming mga utak doon sa naging serye na yun. Men,
halo-halong emosyon na rin ang naramdaman ko. Kulang na lang, tumalon ako dito sa gas natin para lang... Ewan ko, grabe ng laban na to. Ako legit iiyak na ako. Kahapon na iihi ka, kayo naman, iiyak ka Iiyak na. na ako, pero nakita ko na lahat. Nakita ko na, imagine mo, nire-enact nila yung M4 Benecutie. Tapos pinigilan siya ng TLPH. Nakita ko na lahat. Alam mo, feeling ko naalala nila eh. Si Benny rin yung may kasalanan kung bakit tumigas yung base na yan eh. Oo nga. Parang bumalik sa Yung kanila yung base. alaala na yun. Ben, Nang dahil sa kanya, sa kanila, in general, ay ang daming nabago. And I have to give it to our MVP, Carl TZ. I mean, marami siyang mga, well, yung lahat ng turtle, nakuha pa nga ng side ng TNC. Marami siyang misread doon, forced miss na sa side ng TNC. Pero ibang klase rin kasi yung ginawa at yung puso nila doon sa dulo. Yeah. Kung naghahanap ka ng dahilan, itong taong to, itong muka ni Carl TZ, ang dahilan bakit napakarami na gusto mag-compete sa pro, bakit maraming TZ sa mga AJ, bakit may clan ng TZ clan. And Carl TZ showed that in this game. A brilliant moment of brilliancy from this guy. Isang maliit na decision lang. Nakita niya si Zaida. Sumibat. Hindi sumibat. Tumalon doon kay JP. Tumalon dun sa Ilos. So alam niya wala yung Lancelot sa harap ng Lord. Napakalayo ni Zaida mula doon sa major objective. And because of one retry mula kay Carl TZ, nabura lahat na mistakes na kinubit ng TLPH. Granted, sinabi naman ni Carl kanina, may mga bagay pa na hindi pa nila naayos, kakabalik pa lang nila. Yung rookie mistake na nangyari kanina sa may middle lane, it's TNC capitalizing on these errors from the side of TLPH. Pero ang hindi nawala, honestly, for the side of TLPH is yung mga micro decision. Yung mga nabibigay na opportunity ng TNC, nakakapitalize talaga nila. A misstep in the middle lane, makikita mo kagad si Sanford magpa-flicker, huhuli na with the hook. Carl TZ with the Mountain Shocker execution as well. Unlike nung game number 1, sabihin natin mas successful yung kanyang mga stunts in this game. And in this particular example, yung sinasabi nating Carl TZ moment, nakuha yung Lord, Benecutie was also taken down by the flicker of Sanford, and then tumama dito yung pana ni Carl TZ. Even if sabihin natin may bouncy pa rin dito yung TNC, nakukuha pa rin nila yung Lord, umabot sa punto na yung macro play ng TNC ay na-deny na ng TLPH. And unfortunately for Benecutie, even though itong moment na to, yung pinaka-Benecutie moment na hihilingin mo sa game na to, naka-ready ang TLPH because of the call mula kay Chef Sanji. Bawal ka talagang gumawa ng ganitong klaseng play laban sa TLPH. Ben, iba talaga ang mga call dito ni Sanji. Kung maalala ko, yung isa din sa call ni Sanji, yung sila naman yung nag-split push against Onyx Philippines ng Season 15 Grand Finals. So napakarami talaga nating mga pwedeng makita mula dito sa Team Liquid Philippines. And nag-matter din bigla nung last portion na nung laro na yon, yung Ruby ni Sanford na nabihirapan si Zaidang umikot-ikot. Yung lang hindi na scaling yung nangyari dito sa lineup ng TLPH. Yung teamfight prowess na lang nila with the vision advantage na meron dito si Carl TZ, yung timing ng kanyang mga Mountain Shocker. But again, everything didn't matter. Kasi TNC sila talaga yung nagko-control ng tempo ng game. Yung burst damage ni Benecutie ay sapat para patumbahin kahit sino. Pero umabot tayo sa punto ng game na nakabawi yung YSS. Nag-matter yung damage output ni Carl TZ kahit sinong madikitan ni JP at nakita mo nabubura. So talagang naging factor din yung Hylos tsaka yung Ruby pagdating sa late game. And it's just because of one big objective na nanakaw ng TLPH palayo sa TNC. Even si Oheb actually nakabawi dito yung Harit. Kanina yung damage siya, hindi bumabaka doon sa Lancelot. Pero pagdating sa late game, naramdaman ng TNC. Isang first kill by the way ni Oheb, kalahati ng buhay ni Benecutie. So alam mo, parang nawala yung tapang ng TNC kasi yung initiations ng TLPH yung nagdidikta talaga ng takbo ng laro. And sa huling Lord fight na nilaban ng TNC, nawala na talaga sila ng sustain sa team fight laban sa TLPH. Kaya pinilit na lang din ni Benecutie puntahan yung middle lane. Unfortunately, yun nga lang talaga may nakatingin mula sa Liquid Philippines. And looking at these 4 players, ito mo agad, Rich Guy para kay Carl TZ, the carry para kay Oheb. Trimar really is the sandbag dun sa laban na yun. Talagang lahat ng mga pwedeng damage output tinangkin niya. And Chakno with those sets, with those taunts na when it mattered most for TNC, gumagana for them. And in fact, yung pinoint out mo kanina na yung isang taunt down mid lane, yun pa yung deciding factor sana for TNC. Kaso nga lang, this
man happened. Iba talaga ang pag-ibig ng Baby Kicks. Talagang yung paninindigan nila ay umabot ng late game. And yung control ni Cartesi sa mapa, nakakuha siya ng maraming gold out of the map control that they've able to secure for TLPH.